Inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ng pagiging drug addict. Sabay giit na nakita niya ang pangalan nito sa drug watch list ng PIDEA. Buwelta naman ng Pangulo, posibleng apektado si Duterte ng fentanyl, isang uri ng malakas na painkiller. Bukod sa isyu ng droga, binatikos ni Duterte ang People's Initiative o PI sa isang prayer rally kung saan umulan ng mga mura. At nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan. Kabilang yan sa mabibigat na akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na binanggit sa isang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Hindi raw siya kalaban ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos, pero napilitan na umanong magsalita. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Partikular na binatikos ng dating Pangulo ang mga hakbang para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. What's wrong with the Constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Paniwala niya, ang pakay nito ay mapalitan ang sistema ng gobyerno mula sa presidential patungong parliamentary system. Sabay turo kung sino ang nasa likod nito. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, kaibigan kita, Bingo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni First Lady Liza Araneta Marcos o ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Ilang ulit na ring itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may kaugnayan siya sa People's Initiative. Nagbabala naman si Duterte, posible raw magkagulo kung ipipilit ang People's Initiative. Hindi raw dapat kalimutan ng Pangulo na may isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the
PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Habang nagtatalumpati si Duterte, naroon ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Pero di siya nagbigay ng pahayag. Naroon din ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sabi naman ni Mayor Duterte, nasaktan siya sa umano'y planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Bagay na dati nang itinanggi ng Administrasyong Marcos. Kasunod ng tila panunumbat sa Pangulo, may panawagan naman ang alkalde. Timan-in ninyo, inyong amahan ra ba gipalupong sa akong amahan. Kana na lang yun unta, pero wa yun ninyo. O na, ako, pagkana personal man yun eh. Mawadaan di kong respeto ninyo. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Vice Presidente na di pa niya nakakausap ang kapatid kaugnay ng panawagan nito sa Pangulo na mag-resign. Pero tingin niya dahil ito sa pagmamahal sa kanya ng kapatid at sa sentimientong hindi nararapat sa bise ang natatanggap umanong kasuklam-suklam na pagtrato ng ilang nasa paligid ng Pangulo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argel Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News.